Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1983. Walang eksaktong lugar. Mindoro. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Bong. Sa panahong ito ay nasa 16 anyos pa lang ako, pero tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari dahil isa ito sa hindi ko malilimutang karanasan. Nadadalhin ko hanggang sa huling araw ng aking buhay. Sa katunayan, kabaryo, isa akong ampon sa pangangalaga ni Tatay Armando na isang albularyo. Ayon pa sa kanya, ibinigay ako ng isang babae na kanyang naging pasyente dahil sa hindi na raw ako nitong kayang alagaan pa. Ang babaeng iyon ay biktima ng kulam. Nakilala ni Itay ang aking ina na si Miranda. Nagpagamot ito dahil nabiktima ng kulam habang ipinagbubuntis pa lamang ako. Sa kabutihang palad ay nailigtas naman siya ng albularyo. Ilang buwan nang nakalipas ay bumalik si Miranda. Bit-bit ang isang sanggol. Umiiyak at nakiusap ito na kunin daw ang bata gawa nga ng wala na siyang malalapitan pa dahil pinaslang daw di umano ang asawa niya ng mangkukulam. Upang maprotektahan ang bata ay mas maiging iiwan niya na lang ito sa albularyo. Dahil na rin sa awa ay tinanggap ako ni Tatay Armando at inalagaan. Simula sa araw na iyon ay hindi niya na nakita pang muli si Miranda. Lumaki ako sa piling ng albularyo. Kahit isa lang akong ampon, ay minahal at tinuring akong tunay na anak ni Itay. Salat man sa buhay pero hindi naman kami naghirap. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at nakakabili rin ng mga kagamitang paminsan-minsan. Walang kinikita si Tatay sa panggagamot maliban na lang sa mga ibinibigay na donasyon ng kanyang mga parokyano tulad ng mga prutas at gulay. Nag-aalaga din kami ng manukan at iyon ang ikinabubuhay namin. Ibinibenta kasi namin iyon sa palengke tuwing sasapit ang linggo. Tuwing Martes at Biyernes lang din kasi tumatanggap ng pasyente si Tatay. Gawa nga ng ako ang tanging alalay niya sa panggagamot, ay natutunan ko na rin ang paggamit ng mga halamang gamot. Sa katunayan, kabaryo, ako na ang nagpapaliwanag sa mga pasyente kung papaano gamitin ang mga halamang gamot para sa kanilang tuluyang paggaling. Kalimitan sa mga naging pasyente ni Tatay ay biktima ng kulam at barang. May pagkakataon rin na merong mga nayayanggaw. Itay, matanong ko lang, saan pa kayo nagpupunta tuwing gabi? Napapansin ko kasi na kapag may nagagamot ka na nayayanggaw, umaalis ka pagsapit ng gabi. Tanong dito ni Bong na may pagtataka. May mga halamang gamot kasi na nakukuha lang tuwing gabi. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Manatili ka na lang sa bahay kapag umaalis ako. At huwag kang lalabas kahit anumang mangyari. Ligtas ka kapag nasa loob ka ng bahay natin. Tugon naman dito ng tatay niyang si Armando. Bagamat iyon ang sinasabi ni Tatay, alam ko na may ibang dahilan ang paglabas niya tuwing gabi. Minsan kasi nakita ko siyang sugatan at tahimik niya itong ginamot ng makauwi. Inintindi ko na lamang siya dahil alam ko din naman na tanging kaligtasan ko lang ang iniisip niya. Bukas naman sa aking kamalayan ang iba't ibang uri ng mga nilalang na nasa kapaligiran, lalo na pagsapit ng gabi. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan upang matutong lumaban. Sa dami ng mga naging kalaban ng aking ama,
ay inasahan ko na ang mga posibleng pag-atake ng mga nilalang. Lumapit naman ako kay Mang Lucas upang magpaturo ng pakikipaglaban. Si Mang Lucas ay isang antingero at kilala siya bilang tagatugis ng mga aswang. Subalit ang paglapit ko sa kanya ay hindi nagkaroon ng magandang resulta. Kung ang dahilan mo ay makipaglaban sa mga aswang, huwag mo nang ituloy. Nagtuturo lang ako sa mga may tangan ng mutya. Hindi basta-basta ang mga aswang bata. Kahit gaano ka pa kagaling sa labanan, matatalo ka rin sa huli. Patawang sabi dito ng antingero. Nais ko lang naman depensa ng sarili. Hindi natin masabi kung kailan darating ang panganib. Kaya sige na po Mang Lucas. Nakikiusap ako. Gagawin ko naman po ang lahat ng gusto nyo. Pakiusap ko naman sa antingero. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng itay mo, Bong? Napakalakas ng espiritual na kapangyarihan niya. Sa ganun pa lang, hindi ka na malalapitan ng mga masasamang nilalang. Tugon dito ni Mang Lucas. Umuwi akong bigo sa araw na iyon. Kaya naisip ko na maghanap ng mutya upang turuan ako ni Mang Lucas. Pero wala naman akong ideya kung saan makakahanap ng bagay na iyon. Kaya naman sinubukan kong magtanong kay Itay. Ayon naman sa aking ama, maraming uri ang mutya. May mga mutya ng kalikasan na kusang ibibigay sa isang tao kung ito ay karapat-dapat. Mayroon din na kailangan mong abangan sa takdang oras. May mga mutya rin na nagmula sa kaliwa, gaya ng mga bertud ng mangkukulam at aswang. May mga mutya rin na purong kanan lamang at hindi ito gumagana kapag ginamit sa kasamaan. Teka anak, bakit bigla ka yatang naging interesado sa mga mutya? Pagtatakang wika ni Itay. Naisip ko lang kasi, Tay, mas maganda siguro kung albularyo ka at antingero naman ako. Para matulungan na kita sa pagtugis mo sa mga... Natigilan at napatingin ako kay Itay. Mukhang may idea ka na kung ano pa ang ginagawa ko, anak. Sa totoo, ayokong madami ka sa aking gawain. Pero wala akong karapatang pigilan ka sa nais mong maging. Pero pinapaalalahanan kita. Kahit gustuhin mo pang maging antingero, kung ito naman ay hindi nakatadhana sa'yo, hindi talaga yun mangyayari. Paliwanag ng aking ama. Sa totoo lang, Itay, nais ko lang na makatulong sa'yo. Sa tuwing aalis po kayo ng gabi, talagang natatakot ako baka hindi na kayo makabalik pa. Wika ko sa kanya. Nako, ikaw talaga, Bong. Huwag mo na akong isipin. Sa tanda kong ito, gamay na gamay ko na ang mga aswang na yan. Tugon naman dito ng aking ama. Gawa nga sa kakaisip ko tungkol sa mutya, ay hindi na ako nakatulog. Nagtungo na lamang ako sa manukan na nasa likod bahay upang tingnan ang mga pwedeng ibenta kinabukasan. Nahati sa dalawa ang kulungan. Gawa sa kawayan at nipa naman ang bubong. May nakabukod ding kulungan para sa mga tandang. May 2 gasera. Isa sa loob at isa sa labas. Nasa gitna ako ng mga kulungan habang binibilang ko ang mga manok na maaari ng ibenta, ay nabaling bigla ang tingin ko sa talahiban sa likod. Para kasing may nakita akong biglang tumalon. Hindi ko mawari kung hayop ba o tao. Dahil naaninag lang ito ng buwan. Sinipat ko ng maigi. Ilang segundo pa ay tumalon na naman ulit ang nilalang na iyon. Naiwan ang imaheng iyon sa aking utak hanggang sa napagtanto ko na isang tao ito. Agad na akong lumabas ng kulungan at nakasalubong ko si Itay at sumenya siya na wag daw akong maingay.
Pinanatili niya ako sa labas ng kulungan habang minamasdan ko siyang naglalakad patungo sa may talahiban. Tumayo lang naman doon si Itay at sa muling pagtalon ng nilalang ay may biglang ibinato sa hangin si Itay. Umatungal ang nilalang na iyon. Hudyat na may tumama dito. Sa katunayan, unang beses ko palang nakita si Itay na may kinakalaban na isang nilalang sa pisikal na aspeto. Kung sa espiritual kasi ay madalas ko na iyong makita. Gayunpaman, nang bumagsak ang nilalang ay muling nagbato ng tigalpo si Itay, dahilan upang muling umatungal ang nilalang na iyon. Hanggang sa tumayo ito at tumakbo ng mabilis ngunit iwinasiwas ni Itay ang kanyang kamay at biglang natigilan ang nilalang. Tila ba may kung anong humila nito, papalapit naman sa aking ama. Sa ilang metro na lamang ay may binanggit na mga salita si Itay at naging dahilan sa kamatayan ng nilalang na iyon. Doon ko napatunayan ang sinasabi ni Mang Lucas kung gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan ng aking ama. Nakakatakot pero mas namangha ako sa aking nakita. Kahit protektado ang bahay natin, Bong, huwag ka pa rin pakampantay sa mga aswang. Napakatuso ng mga yan. Huwag mong hayaang mapay sa ilalim ka sa kanilang mahika. Tandaan mo na sa panig ka ng tama at laging dumulog sa itaas. Wika dito ng aking ama. Inakbayan niya naman ako at pumanhik na kami ng bahay. Kinabukasan ay nagpatuloy ang aming normal na gawain. Sa araw na hindi nanggagamot si Itay, ay madalas na sa likod bahay siya. Nag-aalaga ng mga manok at ako naman ay nagtitinda ng mga manok na buhay sa palengke. May maliit kaming pwesto doon. Bit-bit ko ang 10 manok upang ibenta. Sa awa ng Diyos, ay lahat naman ng mga yon ay nauubos sa buong araw. Paminsan-minsan kapag umuwi na ako, ay doon naman ako dumadaan sa kabila papuntang Dalampasigan. Nagtatampisaw muna ako sa dagat bago tuluyang umuwi. Minsan nang magawi ako sa Dalampasigan ay nakita ko ang isang kaibigan. May binanggit naman siya tungkol sa akin na kapitbahay nilang kinulam daw. Inabisuhan ko naman ito na isang guni ko kay tatay ang pangyayari. Agad na akong umalis upang magamot agad ni tatay ang biktima. Nang masabi ko na kay tatay, ay agad din siyang umalis at nagpaiwan na lamang ako dahil maghahanda pa ako ng hapunan. Halos 9:00 na nang makauwi si tatay. Masyadong matigas daw ang mangkukulam na taga-ibang baryo. Matapos magamot ni tatay ang biktima, ay personal pa niyang hinarap ang mangkukulam at kinitilan niya na ito ng buhay. Hindi na kasi nakatakas pa ang nilalang dahil napapaligiran na ito ng mga tao at kinuyog. Habang naguhugas ako ng mga pinggan, ay hindi ko namang maiwasang gayahin ang ginawa ni tatay noong nakaraang gabi. Talagang namangha ako sa pagtugis ni tatay sa aswang. Nais ko talagang matutunan ang bagay na iyon. Hanggang sa nakarinig na lamang ako ng pagtawa mula sa aking likuran. Nako, ikaw talaga kang bata ka. Kailan ka pa kaya matatapos dyan? Patawang wika ni ama. Nais ko talagang matuto ng kagaya sa iyo, Itay. Ang sarap siguro sa pakiramdam na may natutulungan akong mga tao. Wika ko naman sa kanya. Nakakatulong ka naman, di ba? Marunong ka na sa paggamit ng mga halamang gamot. Tugon dito ni ama. Oo, pero Itay, mas gusto ko yung mas nakakatulong pa ako. Parang ikaw. Sambit ko naman sa kanya. Sige na, bilisan mo na dyan at para makapananghalian ka na. Paalis na wika ni ama. Martes ng umaga.
nag-umpisa ng magdagsaan ang mga pasyente. Habang ako ay inihahanda na ang mga halamang gamot, simpleng mga sakit lang naman ang kinaharap namin ni tatay sa araw na iyon, pero nakakapagod pa rin. Kagaya sa nakagawian, halos napuno na naman ang aming kusina sa mga ibinibigay ng mga pasyenteng mga gulay at prutas. Pagod man pero kakaibang kasiyahan naman ang dulot sa akin sa tuwing nakangiting umaalis ang bawat pasyente. Pagsapit ng 4:00, habang kumakain kami ni Itay ng nilagang saging ay sinabi niya na sa unti-unti ay tuturuan niya ako ng mga bagay na pangdepensa laban sa mga masasamang nilalang. Napagtanto ni Itay na panahon na upang may alam ako kahit papaano. Dahil hindi maiiwasang may magtangka sa aking buhay. Sa dami ng mga nakakalaban ni tatay, mangkukulam man o kahit mga engkanto. Isang salita na nasa ibang lingwahe ang itinuro niya naman sa akin, kabaryo. Ibinulong lamang niya ito. Ang salitang iyon ay pangkalahatang tigalpo. Naitataboy nito ang lahat ng uri ng masasamang tangka, tao man o nilalang ng dilim. Pero mahigpit niyang sinabi na wag ko daw itong gamitin upang manakit ng kapwa sa hindi makatarungang kadahilanan. Nang matutunan ko naman iyon, ay parabang ang saya-saya ko na sa mga oras na iyon. Asahan ko daw ang ilan pang mga bagay na ituturo niya sa akin sa mga darating na araw. Hindi daw kasi maganda kung bibiglain ang katawan ko sa mga ganoong bagay. Lubos naman akong nagpapasalamat sa aking Itay. Kahit papaano, makakatulong na rin ako sa kanya. Bilang isang binatilyo, ay hindi talaga maiiwasan ang mapasama sa mga barkada. Minsan isang araw nagkasundo kami na manguha ng mga kainito. Nasa 6 kami sa mga oras na iyon. Nagkakatuwaan, maingay at nagtatawanan. 3 kaming umakyat habang ang naiwan ay tagasalo ng prutas. Napakalaki ng punong iyon at walang nagmamay-ari. Nakatirik ito sa gilid ng daan. Wala ring kabahayan sa lugar na iyon kaya ayos lang na mag-ingay kami. Hanggang sa may nasipat kaming matandang babae na naglalakad palapit sa amin. May hawak itong mahabang tungkod. Tumahimik naman kami at nagbigay galang nang dumaan siya malapit sa amin. Hindi naman kami pinansin ito. Nagtinginan na lamang kami dahil hindi namin kilala ang matandang yon. Nang makalayo na ito, ay nagpatuloy na kami sa aming pangunguha ng prutas. Makalipas ang ilang minuto, laking gulat na lang namin dahil hawak-hawak na ng matanda ang isa sa aming mga kasamahan. Galit na galit ito habang sinusuway kami dahil sa aming pag-iingay. Kahit uugod-ugod na ang matanda, ay napakalakas pa rin ito. Dahil hindi man lang nakapalag ang kaibigan ko. Nagmadali na rin kaming bumaba at nakiusap na bitawan na ang aming kaibigan. Subalit nagmatigas pa rin ang matanda. Habang pinagmumura niya kami, ay napansin ko na naging purong itim ang kanyang mga mata upang dahilan mag-isip ako ng masama sa nilalang na iyon. Pinagtulungan namin na hilahin ang aming kaibigan at nang makawala ay tumakbo na kami. Sa ilang metro ay tumigil ako at muling nilingon ang matanda. Kitang-kita ko naman na nag-uusal ito abang iwinawasiwas ang kanyang tungkod. At sa unang pagkakataon
ay ginamit ko ang tinuro ni Ama na isang tigalpo. Sa pagbato ko naman sa nilalang ay laking gulat ko na lang dahil tumilapon ito sa damuhan. Matapos nito ay tumakbo na ako ng mabilis. Nang makalayo na kami ay nagpasya kami na magsiuwi na lang muna sa kanya-kanyang bahay. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na nakasunod pa ang matandang yon. Maaari na isang manggagaway ang matandang iyon, Bong. Sila ay nakapagitna sa mangkukulam at mambabarang. Gumagamit sila ng maitim na mahika upang magpalabas ng mga laman lupa at iba pang masasamang nilalang. Mas malawak din ang sakop nitong kapangyarihan. Mahabang wika dito ng aking ama. Paano yan, tay? Natigal po ko po siya. Baka balikan ako ng matandang yun. Sambit ko naman na may halong takot. Nilabanan mo man o hindi, hahanapin ka pa rin ng manggagaway na yon. Kaya humanda ka, baka biglang nasa tabi mo na lang siya. Tugon ni Itay na may halong pagbibiro. Kahit nagbibiro ang aking ama, pero alam ko na paghahandaan din niya ang posibleng pagsugod ng matanda. Nang sumapit ang gabi, habang kami ay naghahapunan, biglang natigilan si Itay. Sumenya siya na wag maingay. Paparating na daw ang manggagaway. Tumayo si Itay sa likod ng entradang pinto. May pinalusot siya na sinulid sa siwang ng sahig. Maya-maya pa ay tila may humihila na ng sinulid at hindi ko na alam kung saan ito patungo. Pinutol naman ni tatay ang sinulid at itinali sa may sahig na kawayan ng dulo. Marahang lumabas ng bahay si tatay habang ako ay nakasilip sa may siwang ng dingding. Sa aking pagsipat ay may nakita akong mga maliliit na nilalang na animoy mga bata. Napapalunok na lamang ako sa napakasama ng itsura na alam maliliit na demonyo. Samantalang pasimpleng naglakad lamang si Itay, papalapit naman sa matandang babae. Binati pa ito ni Itay at galit na nagtanong ang nilalang kung nasaan daw ang binatilyo. Pakiwari ko'y ako ang hinahanap ng matandang yon. Lumingon naman si tatay sa bahay at pinapatuloy pa niya ang manggagaway. Subalit mas nagalit lang ng gusto ang matanda dahil kahit ang pag-apak sa bakuran namin ay hindi naman ito magawa. Nag-utos agad ang manggagaway na atakihin si Itay, ngunit sa bawat pag-atake ng mga maliliit na nilalang ay may humihila nito papalayo at agad tumitilapon. Partida, nakatayo lang si tatay sa lagay na yon. Sa bawat pagtilapon ng mga nilalang na yon ay napansin ko na gumagalaw ang sinulid na nakatali sa may sahig. Nang mag-isa na lamang ang manggagaway ay nagbanta naman ito kay Itay na hindi pa tapos ang kanilang paghaharap. Humanda daw ito sa kanyang pagbabalik. Matapos magsalita ng babae ay nilamon na ito ng maitim na usok at tuluyan ng nawala. Lumabas ka na dyan, anak. Wala na ang manggagaway. Sambit ng aking ama. Pero Itay, magbabalik daw siya. Ano pong gagawin natin? Kabadong tugon ko naman sa kanya. Huwag kang matatakot, anak. Nasa panig tayo ng kanan. Nakangiting wika ni ama. Kahit positibo ang pananaw ng aking ama, ay hindi ko pa rin mapigilan ang pag-aalala. Sa unang pagkakataon, ay nakasilay ako ng mga laman lupa. Pakiramdam ko ay inihanda na ako ni Itay para sa isang malaking pagbabago sa aking buhay. Sa gabing iyon ay hirap akong makatulog, kabaryo. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isip ang mga itsura ng nilalang na aking nakita.
Pagsapit naman ng umaga, napatitig na lamang ako sa kinaroroonan ng mga nilalang kinagabihan. Huminga naman ako ng malalim at tinapangan pa ang aking sarili. Ito naman talaga ang gusto ko. Ang maging antingero, pero papaano ako magiging antingero kung sa ganoong pangyayari pa lang ay nababahag na ang aking buntot. Nagpatuloy naman ako sa regular na gawain. Nagtungo ako sa manukan at pumili ng mga manok na ibebenta sa araw na iyon. Sa gitna ng gawain ay naisip ko ang aking mga kaibigan. Nag-aalala ako bigla baka ginambala din sila ng manggagaway na iyon. Nagmadali na ako at nagpaalam agad kay tatay. Isa-isa ko munang dinaanan ang bahay ng aking mga kaibigan upang kamustahin. Para naman akong nabunutan ng tinik nang malaman kong maayos silang lahat. Hindi ko na lang binanggit ang nangyari kagabi. Iwas takot na rin para sa kanila. Habang nagtitinda na ako, napagtanto ko na parang napakakampante lang ni tatay na hayaan akong umalis mag-isa. Niwala man lang itong paalala na mag-ingat ako at kung ano paman. Sumapit naman ang 5:00 ng hapon. Saka palang naubos ang pinakahuling manok. Agad na din akong nagligpit. Bumili muna ako ng tuyo at gulay para sa hapunan. Sa aking paglalakad pa uwi at nakarating na ako sa hindi mataong lugar, ay may nasipat naman akong isang sanga ng puno na nakalambitin. Noong una, hindi ko ito binigyan ng pansin sa pag-aakalang tangkay lang ito na sumabit at hindi tuluyang nahulog. Subalit nang ako'y makalapit na, laking gulat ko na lang dahil isang buong kamay pala ang nakalambitin sa puno. At ang ipinagtataka ko ay tila nakakabit ito sa isang kadena. Buong loob na pinigilan ko ang takot at ibinaling sa daan ang paningin at patuloy na naglakad hanggang sa narinig ko ang langit-ngit ng kadena. At sa aking paglingon ay dahan-dahang umaangat ang kamay na parabang may humihila mula sa itaas. Kumabog na ng gusto ang aking dibdib sa mga sandaling yon. Bago pa man ako makatakbo, ay may tumalon na isang lalaki sa puno. Napakalaki ng katawan nito at ang kanang kamay nito ay nakadikit, ngunit braso nito ay hindi laman kundi gawa sa kadena. Ngumisi ang matangkad na lalaki na may nanlilisik na mga mata. Nag-akmang susugod ito sa aking dahilan upang kumaripas ako ng takbo. Sa iilang metro ay muli ko naman itong nilingon, ngunit wala na doon ang lalaki. Humihingal ako habang inilalahad ko ito kay Itay. Braso na gawa sa kadena? Paano ka nakakasiguro, anak? Pagtatakang tanong dito ng aking ama. Kitang-kita ko po, Itay. Ang kamay na nakalambitin ay ang kamay mismo ng lalaking yon. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali, Tay, dahil napakaliwanag pa. Malaki at matangkad ang lalaking yon. Halatang batak na batak ang katawan sa matitinding gawain. Tugon ko sa aking ama. O sige na, maganda ka na ng hapunan at may pupuntahan lang ako. Pagpapaalam dito ni ama. Teka po, Tay, baka nasundan ako dito nun. Baka. Natigilan ako nang ngumiti si tatay. Ano ka ba, anak? Wala ka bang tiwala sa pananggalang inilapat ko sa ating bahay? Ligtas ka kapag nasa loob ka. Pagpapatuloy ni ama. Gayunpaman, lumakad na nga si tatay habang sinimulan ko na ang gawain. Panaysipat naman ako sa buong paligid dahil baka umaaligid lamang ang lalaking yon.
Bago naman tuluyang dumilim ay nasipat ko na parating na si Itay. Inutusan niya na ako na maghanda na ng hapunan. Habang kami ay kumakain, dito na inilahad sa akin ni Ama kung saan siya galing. Ayon sa kanya, pinuntahan niya ang antingerong si Mang Lucas. At dito niya nalaman ang tungkol sa lalaking may kadenang braso. Siya si Magnus, isang aswang, kalahating gabunan at kalahating bangkilan. Isang pambihira sa kanyang uri. Taglay nito ang lakas ng dalawa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Aminado ko, Armando, hindi ko nagawang talunin ang aswang na yon sa ilang beses namin na paghaharap. Pero malaki ang hinala ko na ang bertud na nakapaloob sa kanyang balikat ang siyang nagbibigay lakas ng higit pa sa gabunan at bangkilan. Subalit napakahirap nitong makuha dahil sa kakaibang proteksyon na dulot ng kadena sa kanyang braso. Mahabang wika dito ni Mang Lucas. Samantala, napaisip naman si Itay kung bakit nagpakita sa akin si Magnus. Marahil may kaugnayan ito sa matandang manggagaway. Buong anak, nais kong ihanda mo ang iyong sarili sa panibagong usal na ituturo ko sa iyo. Hindi ito magiging madali dahil ang usal na ito ay nangangailangan ng konsentrasyon at tapang. Magiging mahirap ito sa iyo dahil ang nagtatanga nito ay ang mga antingero na may mga mutya ng apoy. Ayaw ko sanang ituro sa iyo dahil mapanganib ang usal na ito sa mismong katawan mo. Maaring ikaw ang magliyab kaysa ang kalaban. Itay, kung ipagkakaloob ng may kapal, ipapahintulot niya ang usal na yan sa akin. Kung yan ay magbibigay sa akin ng panlaban sa nilalang na yon, buong loob ko pong tatanggapin. Kung nakayanan ko ito, anak, tiyak makakayanan mo rin. Tumitindi na ang mga nasa paligid natin. Masyadong maaga ito sa aking inaasahan. Ang usal na yon ay nasa 3 salita. Babanggitin ko na sana ang unang usal, ngunit pinigilan ako ni Itay. Nababasa ko sa kanyang mga mata ang pangamba na baka hindi ko kakayanin ang lakas ng usal na iyon. Pero siniguro ko sa kanya na magiging ayos lang ang lahat at handa naman ako sa anumang mangyayari. Sa gabing yon ay nasa bakuran kami. Humarap naman ako sa isang puno at iyon ang pinunteriya kong sisilaban gamit ang usal. Nang mapakawalan ko na ang usal, ay doon ito tumama sa aming bakod. Nakadama naman ako ng matinding init na tila sumuot sa aking buong kaluluwa. Isang liwanag na gawa sa apoy ang sumambulat sa aking mga mata, dahilan upang dumilim ang aking paningin at nawalan ako ng ulirat. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, ay nasa loob na ako ng aking kwarto. Mataas na ang araw gawa ng napakaliwanag na ng buong kapaligiran. Ngunit napakabigat ng aking katawan at nakaranas ako ng matinding lagnat. Hindi ko magalaw ang aking katawan. Tanging pag-atungan lamang ang aking nasabi. Pumasok naman agad ng kwarto si Itay. Ngunit batid ko sa kanyang muka ang iilang sugat. Nais ko man siyang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. Subalit walang salitang lumabas sa aking bibig. Pinunasan naman ako ni Tatay at pinainom ng halamang gamot. Hinaplos niya ang aking noo at nagwikang magpahinga muna ako. Napawi naman ang pangamba ko nang ngumiti si Tatay sa akin. Ilang segundo lang ang lumipas ay muli akong nakatulog. Sa aking muling paggising ay maliwanag pa rin ang paligid. Nawala na ang aking lagnat at naigagalaw ko na rin ang aking katawan.
Marahan naman akong bumangon at umupo muna sa kama saglit. Pinilit kong tumayo at marahang lumabas ng kwarto. Nakita ko si Itay na naghahanda ng makakain. Agad naman siyang lumapit sa akin at inalalayan akong umupo sa hapagkainan. Itay, ano po bang nangyari? Kamusta na ang mga sugat nyo? Saan nyo ba yun nakuha? Mahinang tanong ko sa kanya. 3 araw kang tulog, anak. Huwag mo nang alalahanin ang mga sugat ko. Malayo ito sa bituka at magaling na rin naman ako. Tugon dito ni Itay. 3 araw? Hindi ba nang gambalang Magnus na yon? Tanong ko naman sa kanya. Sa gabing itinuro ko sa iyo ang ikalawang usal, bumisita ang aswang na iyon at aminado akong napakalakas niya. Mabuti na lang at dumating si Lucas at tinulungan niya ako sa labanan. Pero nakatakas ang nilalang na yon. Paglalahad dito ni Itay. Paano kung babalik ulit yun, Tay? Nangangambang tanong ko naman sa kanya. Wala tayong magagawa kundi ang lumaban. Nakayanan ng katawan mo ang bigat ng usal, anak. Kaya huwag ka ng mangamba. Nakangiting tugon dito ni Itay. Pero alam kong hindi ako nagtagumpay, Tay. Malungkot kong wika sa kanya. Nagawa mo ngang sunugin ang bakod natin eh. Birong tugon ni Itay. Alam kong pinapagaan lamang ni Itay ang aking loob. Ganyan na talaga ang ugali ng aking ama. Lahat ng bagay ay pinapagaan niya. Imbis na mamroblema, dinadaan lang niya ito lahat sa biro. Bagamat ganoon ang pag-uugali ni Itay, hindi ko pa rin maiwasan ang mag-alala. Kahit malakas ang taglay ni Itay, naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay merong katapat. Kinabukasan ay nagtungo naman ako kay Mang Lucas. Sa ikalawang pagkakataon ay lumapit ako sa kanya upang turuan sa pakikipaglaban. Magandang araw sa iyo, Man Lucas. Maraming salamat po sa ginawa niyong pagtulong kay Itay noong nakaraan. Ikaw ang sadya ni Magnus. May nagawa ka ba sa aswang na yon? Yun na ngang iniisip ko eh. Pero malakas ang kutob namin ni tatay na may kaugnayan siya sa manggagaway na minsan kong tinigal po. Siya nga pala. Pambihira talaga yung tatay mo. Alam mo ba na maaari kang mamatay dahil sa usal na para sa may tangan na mutya ng apoy? Oo nga po eh. Naniniwala kasi ako, Mang Lucas, na kapag buong loob mo, walang imposible. Sa katunayan, may ibang sadya ako sa inyo. Pakiusap po, turuan niyo na ako sa pakikipaglaban para naman kahit papaano ay makaalalay ako sa aking ama sa oras ng panganib. Malakas talaga ang loob mo, bata. Hanga din ako sa'yo. Nakayanan mo ang bigat ng usal ng apoy. Pag-iisipan ko ang kahilingan mo. Maraming salamat po, Mang Lucas. Pangako, susundin ko lahat ng nais nyo. Matuto lamang ako. Masaya naman akong umalis sa bahay ng antingero. May pag-asa na akong maturuan ito. Sa aking paglalakad ay may tumawag sa akin. Mga suki ko sa palengke. Hindi kasi ako nagtinda sa araw na iyon. Kaya naman nais nilang puntahan ako sa bahay. Sinamahan ko naman ang 3 kakilala ko papunta sa bahay. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa kanilang bibilhin. Hanggang sa may biglang humila sa isa sa aking kasamahan. Napatingala naman kami dahil napakabilis ang paghila nito papasok sa itaas ng puno. Pilit naming sinipat kung nasaan na ang kasamahan namin na si Mang Ernesto. Sa kapal ng dahon ay hindi namin ito makita. Nagsisigawan na kami sa pagtawag sa pangalan ni Mang Ernesto hanggang sa may bumulusok pababa. Bulagta ang katawan ni Mang Ernesto at wala ng buhay. May malaking sugat ito sa kanyang leeg. Dagdag pa ang pagkabali-bali ng mga buto nito gawa ng pagkakabagsak.
Naglalakihan na lamang ang aming mga mata nang makita namin ang katawan ng biktima. Agad naman akong tumingala at pilit hinanap ang may gawa nito. Alam kong si Magnus ang may gawa noon. Wala naman kaming ibang nagawa kundi buhatin ang bangkay ni Mang Ernesto. Nagkaroon ng kaguluhan ang baryo dahil sa nangyari. Pero wala naman kaming masagot sa mga tao, lalo na sa pamilya ng biktima. Hindi na rin naman ako nagsalita sa aking hinala. Tanging pagkaawa na lamang ang aking naramdaman nang makita ko ang paghihinagpis ng pamilya ng biktima. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ako pauwi sa bahay. Namuo ang galit sa aking diwa. Sa ilalim ng punong yon ay tumigil ako at hinanap ko si Magnus. Magnus, alam kong ikaw ang may gawa sa pagpaslang kay Mang Ernesto. Magpakita ka sa akin. Huwag kang duwag. Sigaw ko sa lugar. Sa paulit-ulit kong pagtawag sa kanya, ay biglang lumapag si Magnus mula sa puno. Nakangisi naman itong humarap sa akin habang nagwiwika ito ng, "Napakatapang mo naman, bata. Isang kahanga-hangang nilalang. Kung sa bagay, nagawa mong antigalpuin si Magda." Nakangising wika nito sa malalim na boses. Magda pala ang pangalan ng manggagaway na yon. Sabi ko na nga ba, may kaugnayan kayong dalawa, demonyo ka. Bakit mo dinamay ang inosente? Galit kong wika dito. Kung tutuusin, noong unang pagkikita pa lang natin, ay dapat pinaslang na kita. Subalit may kakaiba akong nararamdaman sa pagkatao mo, bata. Isang katauhan na nagkukubli dyan sa iyong kalooban. Wika dito ng aswang. Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ko naman dito. Malalaman din natin yan sa takdang panahon. Huling mga salita ni Magnus bago ito tuluyang lumayo at naglaho. Natigilan naman ako at napaisip sa kanyang mga sinabi. At bakit hindi pa niya ako tinapos? Pagkakataon na sana niya ang mga sandaling yon. Umuwi naman akong tulala gawa ng mga pangyayari. Sinalubong ako ni tatay at agad naman akong tinanong kung napaano ako. Inilahad ko na agad sa kanya ang nangyari kay Mang Ernesto. Pero ang tunay talagang dahilan kung bakit ako natulala ay ang sinabi sa akin ni Magnus. Pakiramdam ko, may kinalaman siya sa aking pinanggalingan. Inabisuhan naman ako ni Itay na pupuntahan daw niya saglit ang kawawang biktima ni Magnus. Habang mag-isa naman ako sa bahay, ay inisip kong muli ang kwento ng aking nakaraan, kung saang minsan ay naging biktima ng kulam ang aking ina. Sumagi rin sa isipan ko na posibleng buhay pa ang aking ina. Sa pagbalik ni tatay, ay ikwinento niya ang mga pangyayari sa tahanan ng biktima. Pero para bang wala naman akong naririnig. Nang matapos ang hapunan, ay lumabas naman ako ng bahay. Umupo ako sa may silya at pinagmasdan ko ang buwan. Lumapit si Itay at tinanong kung ayos lang ba ako. Itay, posible kayang buhay pa ang aking ina? Seryosong tanong ko sa kanya. Bakit bigla ka yatang naging interesado sa nanay mo, Bong? Tanong dito ni Itay. Pakiramdam ko kasi, Itay, may kinalaman ng pangyayari ngayon sa aking nakaraan. Tugon ko naman sa kanya. Anong ibig mong sabihin, anak? Takang tanong dito ni Itay. Nung unang beses ng pagkikita namin, balak na talaga akong paslangin ni Magnus pero nag-iba daw ang isip niya dahil may kakaiba raw siyang nararamdaman sa aking pagkatao. Wika ko naman sa kanya. Sa gabing yon, habang ako ay
Mahimbing na natutulog, napanaginipan ko ang isang babae na humihingi sa akin ng saklolo. Subalit malabo ang mukha ng babae at unti-unti siyang nilalamon ng apoy. Napabalikwas ako at pinawisan ng gusto. Lumabas naman ako ng kwarto upang uminom ng tubig. Nanatili muna ako sa may kusina ng ilang minuto bago muling pumasok ng kwarto. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi na nagparamdam si Magnus. Isang hapon, habang pauwi ako, ay biglang nagpakita sa akin si Magda. Balak ko na sana itong tigalpuhin ngunit pinigilan niya ako. May sinabi ang matanda tungkol sa aking nakaraan at sa aking inang si Miranda. Ayon sa matandang manggagaway, siya ang nagbigay ng sumpa ng kulam sa aking ina noong nagbubuntis pa lamang ito. At dahil sa panggagamot ni Armando, ay nailigtas kami ng aking ina ngunit hindi lubusang natanggal ni Armando ang sumpa na kumapit sa bata na nasa sinapupunan pa lamang. Inilahad naman sa akin ni Magda na may bahagi ng kanyang kapangyarihan ang naipasa niya sa akin na hindi sinasadya. Nang nalaman ni Magnus na si Armando ang kinikilala kong ama, ay dito niya napagtanto na ako ang batang na biktima ng kulam. Imbis na paslangin nila ako, ay nagbago ang kanilang plano. Nais nila akong makuha mula sa albularyo upang tuluyang uusbong ang bagong manggagaway na magpapatuloy sa kanyang mithiin. Sa mga inilahad ni Magda ay hindi ko naman iyon natanggap. Alam kong may bahid ng katotohanan ang sinasabi nito. Pero wala naman akong balak na maging katulad niya, kundi ang tanging kagustuhan ko ay maging katulad sa aking kinikilalang ama na taglay ang kapangyarihan ng kanan. Ibinuka ng matanda ang kanyang mga kamay at iniabot sa akin. Ininganyo niya ako makiisa sa kanya at magtataglay ako ng kapangyarihan na higit pa sa aking inakala. Sa tindi ng aking galit ay mabilis kong tinigal po si Magda. Tumilapon ang matanda. Imbis na magalit ay humalakhak pa ito habang naglalaho ng dahan-dahan. Sa aking pagbalik ay madamdamin kong inilahad kay Itay ang aking nalaman mula kay Magda. Sa mga sandaling yon, alam ko na may iba pang nalalaman si tatay tungkol sa aking tunay na pagkatao. Itay, pakiusap. Kung may nalalaman kayo tungkol sa akin, sabihin na po ninyo. Paano ako mabubuhay kung may hindi pa ako alam sa aking pagkatao? Malungkot na pakiusap ko sa aking ama. Anak, may mga sandali sa aking buhay na nagkakamali rin ako. Totoo ang sinabi ni Magda, pero hindi ko alam na siya pala ang kumulam kay Miranda. Huli ko na rin natuklasan na maitim na kapangyarihan na nakalukob na sa iyo ilang araw matapos kang iwan sa akin ng iyong ina. Pero ginawa ko ang lahat, anak, na matanggal ang masamang kapangyarihan na nasa iyo. Subalit natatakot ako sa panahong iyon. Baka hindi mo kayanin, kaya hindi ko na sinubukang muli. Patawarin mo ako, anak. Malungkot na wika ni ama. Naging emosyonal ang gabing yon sa amin ni Itay. Hindi ko naman siya masisi dahil kung tutuusin ay dinugtungan pa niya ang buhay ko. Dagdag pa ni Itay, wala sa kung saan mananggaling ang kapangyarihan ng isang tao, kundi nasa nagdadala nito. Huwag ko daw hayaan na mamutawi ang kasamaan sa aking kalooban. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin ang isang pangyayari sa lamay ni Mang Ernesto. Ayon sa mga nakakita,
may isang malaking lalaki ang dumating at nanggulo ito sa lamay. Nabalot ng takot ang mga tao dahil sa kakaibang paggalaw ng kamay nito. Humahaba daw ito na nakakabit sa kadena. Wala namang nabawian ng buhay pero halos lahat ay sugatan. Tila tuwang-tuwa pa daw ang lalaki sa panggugulo. Nagbanta pa ang lalaki na sa susunod ay may kukunin na siyang buhay. Nagtinginan na lamang kami ni tatay dahil alam namin ang tunay na sadya ng lalaking si Magnus. Hindi ito titigil sa panggugulo at paghahasik ng lagim kapag hindi ako umanib sa kanila ng manggagaway. Ano na ang gagawin natin ngayon, tay? Tiyak na marami pang madadamay sa kademonyohan ni Magnus. Pag-aalalang tanong ko naman sa kanya. Hindi naman sumagot si ama. Sa araw ding yon ay pinuntahan namin si Mang Lucas upang humingi kami ng tulong. Hindi naman kami nabigo na nakuha ang suporta ng antingero. Nais na rin niyang matalo si Magnus na ilang taon na ding sakit sa kanyang ulo. Lucas, alam mo ba kung saan naglulungga ang Magnus na yan? Tanong ni Itay. Walang permanenteng lugar si Magnus. Bigla-bigla na lamang yang sumusulpot dito. Minsan naman ilang buwan na rin na hindi nagpaparamdam. Tugon dito ng antingero. Si Magda yung manggagaway. May alam ka din ba? Dagdag pang tanong ng aking ama. Wala rin, Armando. Sa kanilang ginagawa mukhang may nais sila sa lugar na ito. Sambit naman dito ng antingero. Ako ang kailangan nila, Mang Lucas. Paglalahad ko naman sa kanya. Dito na namin inilahad sa antingero ang tungkol sa akin. Hindi naman ito makapaniwala na taglay ko ang sumpa ng isang manggagaway. Muli naman akong nakiusap kay Mang Lucas na turuan na sa pakikipaglaban. Sa wakas ay napapayag ko na rin ang antingero. Kinagabihan sa araw niyon ay nagtungo naman kami ni Itay sa lamay. Tanging kapamilya lang ni Mang Ernesto ang naroroon. Wala nang nakilamay pang iba, gawa nga ng takot nila kay Magnus. Nang makita ng asawa ng namayapa si tatay, ay umiiyak itong humihingi ng tulong. Labis itong nakiusap na bigyan ng katarungan ang kamatayan ng kanyang asawa. Nangako naman si tatay na gagawin niya ang lahat, mapanagot lang ang may kagagawan nito. Halos 2 oras din kaming nanatili sa bahay at wala na talagang dumating pang bisita. Sa aming paglalakad pa uwi ay humarang naman si Magnus sa daan. Magandang gabi, bata. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo? Nakangising sambit ng aswang. Ang lakas naman ng loob mong itanong yan sa anak ko habang naririto ako. Matapang na sambulat ni Itay. Huwag kang makialam dito, albularyo. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Tugon naman dito ni Magnus. Makinig ka, aswang. Kahit kailan, hinding-hindi ako aanib sa mga demonyong katulad nyo ni Magda. Galit kong sambit dito. Desisyon mo yan, bata. Pero tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mayabang na tugon dito ng aswang. Iniangat ni Magnus ang kanyang kanang kamay. Biglang bumulusok papunta sa damuhan ang kamay nito at kinuha ang isang lalaking naghihingalo na. Nagbanta naman ito na tatapusin niya ang lalaki kapag hindi ako sumama sa kanya. Pinigilan ako ni Itay. Sasama man ako o hindi, papaslangin pa rin ito ang lalaki. Ngumisi lang ang aswang habang hinihigpitan ng pagkakasakal sa kawawang lalaki. Akmang magbibitiw na ng usal si ama nang biglang lumagotok ang leeg ng lalaki at agad itong inihagis sa amin. Gamit ang humahabang kamay ni Magnus
ay tumakas ito na tumatalon sa mga puno. Bumulagta sa aming harapan ang lalaki na wala ng buhay. Diyos ko, si Berting pala ito. Napakahayop talaga ng Magnus na yon. Nagpipigil na galit na wika ng aking ama. Isa na namang biktima. Kalabisan na ito, Itay. Sambit ko naman sa kanya. Sa mga oras na iyon, ay dinala namin ang bangkay ni Mang Berting sa kanyang bahay. Pungas-pungas pa ng mata ang asawa nito sa pagbukas ng pinto dahil halos alauna na rin ang madaling araw. Isang malakas na sigaw ang ginawa ng asawa ng bagong biktima. Halos nagwala ito sa tindi ng emosyon. Napansin ko naman si tatay na kinuyom ang kamao at halatang nagpipigil ito ng galit. Naging usap-usapan na sa buong baryo ang mga pangyayaring kamatayan at ang pagpapakita ng aswang na si Magnus. Hindi naman naming magawang aminin ni Itay sa mga tao kung bakit iyon ginagawa ni Magnus. Hanggang sa isang gabi, may ilang kapitbahay ang nagtungo sa aming bahay. May halong galit ang mga ito nang hinarap namin. Paring Armando, yang ampun mo palang dahilan ng lagim dito sa ating lugar. Galit na wika dito ni Mang Norman. Teka paring Norman, huwag niyo naman isisi sa anak ko ang mga pangyayaring ito. Nagpakita sa amin ang aswang na si Magnus. Ayon sa kanya, ang pagpapaubaya ni Bong ang sagot sa katahimikan sa lugar na ito. Mas pipiliin namin na mawala ang isang buhay kaysa isa-isang mamatay ang mga mahal namin sa buhay. Kaya naman ibigay mo na ang batang yan. Hindi mo naman niyang kadugo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Norman. Bakit? Nakatitiyak ba kayo na titigil na si Magnus kapag nakuha na niya si Bong? May punto naman si Mang Norman, Itay. Pero Mang Norman, walang katiyakan ang kaligtasan natin sa kamay ng aswang na yon. Kahit ano pang sabihin nyo, kakapit kami sa sinabi ni Magnus. Dapat ka nang sumama sa kanya. Kung ano man ang dahilan ng aswang na yon, wala na kaming pakialam. Ang mahalaga, maging ligtas ang lugar na ito. Sa pag-alis ng mga tao, ay dumaan ang ilang minutong katahimikan sa pagitan namin ni Itay. Ako ang naiipit sa ganitong sitwasyon. Wala nang panahon pa kung magsasanay ako kay Mang Lucas dahil anumang oras ay magpapakita na sina Magda at Magnus. Anak, kahit anong mangyari, hindi kita ibibigay kay Magnus. Lalabanan natin sila. Sambit dito ng aking ama. Sa tingin mo, Itay, kaya ko bang labanan sila? Nangangambang tanong ko naman sa kanya. Magtiwala ka lang sa sarili mo, anak. Kinabukasan ay muli kaming nagtungo kay Mang Lucas. Napag-usapan namin na tugisin na ang dalawang nilalang. Ayon sa plano, aalalay lamang ako sa kanilang dalawa. Sa mga sandaling iyon, ay buong-buo na ang loob ko. Nasa isip ko na ang aking mga kababaryo. Kahit nais man nila na mawala ako, naiintindihan ko naman sila. Nais lang din nila ng mamuhay ng payapa at masaya. Kinagabihan mismo sa araw na iyon, ay sinuyod namin ang kakawyan upang hanapin ang dalawang nilalang. Sa gitna ng aming paglalakad, ay may biglang sumunggab kay Mang Lucas. Isang nilalang na butot balat at napakaputla. Habang nakikipagbuno ang antingero sa nilalang na iyon, ay nagsilabasa naman mula sa ilalim ng lupa ang mga maligno. Nasa paligid na si Magda. Napapaligiran na kami ni Itay ng iba't ibang nilalang. Sinimulan na rin namin na tigalpuhin ang mga yon. Hindi rin naging madali sa akin dahil sa dami ng mga ito na tila hindi naman namamatay. Pinatigil na ako ni Itay upang mareserba ang aking lakas. Dito na ipinamalas ng aking ama
ang galing niya sa espiritual na aspeto. Magkakasunod na usal ang binitawan ni Itay hanggang sa isa-isang sumabog ang mga nilalang. Kasunod nito ay nagpakita na si Magnus. Dito na nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng albularyo at antingero kontra aswang. Inabisuhan naman ako ni tatay na manatili at huwag lumapit. Alam kasi namin na hindi naman ako gagalawin ni Magnus. Kahit dalawa laban sa isa ay halatang nahihirapan sila Itay. Makailang beses na ring tumilapon si Mang Lucas at kahit ni isa ay hindi pa siya nakatama kay Magnus. Samantalang si Itay naman ay halos hindi tumatalab ang mga usal niya sa aswang. Hindi ko maipaliwanag kung anong uri itong si Magnus. Napakalakas nito at napakabilis. Dagdag pa ang kakaibang galaw ng kanyang kanang kamay. Nakakamangha din si Mang Lucas dahil parang baliwala lang nito ang mga sugat na kanyang natatamo. Kusa lang din itong humihilom pero sadyang nadadaig siya sa lakas ng aswang. Nang isang beses ay bumagsak si Magnus, eksaktong sumulpot naman ang manggagaway. 2 laban sa 2 na ang labanan. Si Mang Lucas kay Magnus, si Itay naman kontra manggagaway. Naging panangga ng manggagaway ang kanyang mga elementong pinapalabas na nagmumula sa kung saang mang direksyon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, habang bumubuelo ng usal ang aking ama, ay bigla na lamang nahagip siya ng napakalakas na suntok ni Magnus. Pumuslit ito mula sa labanan nila ng antingero, dahilan upang bumagsak si Itay at nahirapan ito sa pagtayo. Ginamit naman itong pagkakataon ng dalawa upang sabay atakihin si Mang Lucas, dahilan upang tuluyan nilang mapabagsak ang antingero. Nang napagtanto ni Magnus na hindi na gumagalaw si Mang Lucas, ay agad naman itong nagtungo kay Itay at sa bilis ng pagkabulusok ng kamay nito ay agaran niyang sinakal ang aking ama. Tumakbo naman ako at akmang magbibitiw na ng usal ng apoy, subalit sumigaw si Itay na wag ko daw itutuloy. May biglang pumulupot naman na mga baging sa katawan ko na ang may gawa ay si Magda. Sandali Magnus, sasama na ako sa inyo. Pakawalan lamang si Itay. Pakiusap ko naman dito. Sabi ko na nga ba, bibigay ka din naman pala bata. Pinahirapan mo pa ang 2 mahihinang nilalang na mga ito. Nakangising tugon naman ito. Tama na. Haharapin ko nang nakatadhana sa akin. Pero sa isang kondisyon. Lalayo na tayo sa lugar nito. Naiiyak naman akong nagwiwika habang nakatingin sa aking ama. Sa mga sandaling iyon ay wala nang mapagpipilian pa. Batid ko naman ang pagkadismaya ng aking ama. Pero iyon lamang ang tanging paraan upang mailigtas ko siya. Anak, hindi mo kailangang gawin ito. Huwag kang susuko, anak. Pakikiusap ng aking ama. Sa piling namin bata, makakamit mo ang kapangyarihan ng kadiliman at walang makakapigil sa iyo. Natutuwang wika dito ni Magnus. Pasensya na Itay. Kahit nasa sinapupunan pa ako ng aking ina, taglay ko na ang kapangyarihan ng dilim. Kung ito lamang ang paraan upang mabuhay ka pa. Kaya umalis ka na. Masakit man, pero kailangan ko iyong sabihin sa aking ama. Dumistansya kaming 3 kay Itay. At sa paglabas ng itim na usok ay agad ng dilim ang paningin ko. At sa paghawi ng usok ay nasa ibang lugar na kami. Nasa isang yungib kami. May mga sulong nakapalibot sa loob na nagbibigay liwanag. Halos bumaliktad ang sikmura ko
sa mga kalansay ng tao na aking nakita sa loob. Napakadami nito na nagsilbing upuan ni Magnus. Hindi ka nagkamaling sumama sa amin, bata. Dahil masisilayan mo na ang isang nilalang na matagal mo nang inaasam makita. Wika dito ni Magnus. Anong ibig mong sabihin? Anong nilalang? Pagtatakang tanong ko naman. Pero bago yon, patunayan mo muna sa amin na talagang aanib ka na at yayakapin mo na ang kapangyarihan ng kadiliman. Tugon naman ito. Gagawin ko ang lahat, basta wag nilang gagalawin si Itay. Wika ko dito kahit sobrang bigat sa loob ko. Oo naman, bata. Ligtas ang ama mo, basta sumunod ka lang sa nais namin. Bulong na wika naman dito ni Magnus. Sa mismong gabing yon, ay may isinalin sa akin si Magda. Ayon sa kanya, gigisingin daw nito ang nakatagong kapangyarihang itim na matagal nang nahihimbing sa aking kalooban. Isang ritual ang ginawa ng manggagaway na halos nanuot sa aking utak at halos mawalan na ako ng ulirat sa tindi ng pananakit ng aking ulo. Habang nararamdaman ko ang pananakit ng ulo, ay naramdaman ko din ang kakaibang nangyayari sa aking katawan. Ang kasamaan na tila unti-unting bumabalot sa aking pagkatao, hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nang ako'y magising, ay nakahiga lamang ako sa lupa. Tumambad sa aking paningin ang lumulutang sa hangin na manggagaway at nakangiti pa ito sa akin. Eksaktong dumating naman si Magnus na may dalang dalawang kalalakihan bilang bihag nito. Inutusan naman ako ni Magda na paslangin ko daw sa kanilang harapan ang mga taong iyon. Sa unang pagkakataon ay nakapaslang ako na hindi lang isa kundi dalawang tao. Pilit kong ikinukubli ang aking konsensya upang mapatunayan sa kanila ang aking lubos na katapatan. Sa paglipas pa ng panahon ay paulit-ulit akong pumaslang ng tao. Sa aking kalooban naman ay panayhingi ako ng tawad sa Panginoon, hanggang sa naipakita ko na sa kanila ang pagiging kasangga at kakampi. Lumalawak na rin ang aking kaalaman sa kapangyarihang itim. Hanggang isang araw, iniharap nila sa akin ang isang babae. Napakunot ang noo ko dahil umiiyak ang babae, ngunit batid ko ang tuwa sa kanyang itsura. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Miranda, ang aking ina. Ayon sa aking ina, pinaslang ni Magda ang aking ama sa kadahilan ng hindi nito pinakasalan ang anak nitong babae na labis na umibig sa aking ama. At upang mailigtas ako, ay ibinigay niya naman ako sa albularyo. Subalit isang araw ay nagpakitang muli si Magda at sinabing hawak daw ako ni Magda, kaya naman sumama ako. Isang emosyonal na tagpo ang nangyari sa araw na iyon. Matapos ang mga sandaling iyon ng aking ina ay kinausap ko si Magnus. Ngayon ay kapiling mo na ang iyong ina. Panahon na upang tapusin ang sagabal sa ating landas. At gusto ko na ikaw mismo ang tatapos dito. Nakangising wika dito ni Magnus. May usapan tayo, Magnus. Hindi ko magagawa kay Itayan. Galit na tugon ko naman sa kanya. O sige, buhay ni Armando o buhay ni Miranda? Pumili ka. Sambit dito ng aswang. Halos sumabog na ako sa galit ng mga sandaling yon. Pero pilit ko lang itong ikinubli. Kinagabihan sa araw na yon ay nagtungo kaming tatlo sa baryo ng albularyo. Iniwan namin si ina
na nakatali sa isang malaki at mahabang kadena. Pilit itong nakiusap sa akin na huwag ko silang susundin. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa akin na naging ama ko si Armando sa mahabang panahon. Pinaliwanag ko din kay inay na dapat ko nang tapusin ang albularyo para magkakasama na kami habang buhay. Umiiyak si ina habang papalabas kami ng yungib. Nakatayo na kami sa harap ng bahay ni Itay. Lang lumabas ito ng pinto, ay laking tuwa ko na lang nang makita na kasama niya si Mang Lucas. Buhay pala ito. Ang kagalakang iyon ay pilit kong itinago at tanging galit ang ipinapakita ko. Humahalakhak naman si Magnus at Magda sa nais nilang mangyari. Ngayon, albularyo, labanan mo ang anak mo. Pilit naman akong kinausap ng aking ama. Ngunit gamit ang mahikang itim, ay inaatake ko naman ito. Nagalit na rin sa akin si Mang Lucas at sinabihan akong walang utang na loob. Halos nangihina na ang albularyo dahil sa aking mga atake at hindi naman ito lumalaban. Hanggang sa sinenyasan ko si Magnus na hilahin ang albularyo gamit ang kamay nito. Agad bumulusok ang kamay nito at nahawakan si Itay. Sa mga sandaling iyon ay nakadiretso na ang kaninang nakapulupot na kadenang braso. Sa paggilid ng aking mata ay kitang-kita ko na ang bertud nito na nakabaon sa balikat. Mabilis ko naman itong dinukot kasabay sa pagbitiw ng usal ng apoy. Umangil ng malakas si Magnus, tanda ng pagkasunog ng katawan nito. Kasunod naman ito ay ang pagbato ni Mang Lucas ng itak kay Magda na agad tumarak sa dibdib nito. Sinundan niya naman ito ng sunod-sunod na pag-atake at hindi na nakabawi pa ang manggagaway. Sa harap mismo ni Magnus ay binali nito ng leeg. Minsan kailangan talagang tapatan ng pagiging tuso ang isang tuso. Anak, sige na, tapusin mo na yan. Nanlaki naman ang mga mata ni Magnus nang tumingin sa akin habang nakaupo siya sa lupa. Isang napakalaking pagliyab ang isinambulat ko kay Magnus at sumisigaw ito habang binalot ang katawan nito ng apoy. Sa gabing yon ay nagwakas ang kasamaan ng manggagaway at ng aswang. Doon ko din napagtanto ang ugnayan naming mag-ama na kahit walang pinaplano ay nagkakaintindihan kami sa isa't isa. Napailing na lamang si Mang Lucas sa pangyayari. Natalo namin ang masamang nilalang at nakasama ko pang muli ang aking ina. Kahit ito ay may sarili ng pamilya, malaking biyaya na sa akin ang makilala at makasama ko siya kahit hindi man sa araw-araw. Subalit ang kapangyarihan ng isang manggagaway ay hindi na nawala pa sa akin. Tama nga si Itay. Kahit nasa kaliwa pa ang taglay ng isang tao, nakadepende naman ito kung papaano niya gagamitin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa tinatawag na sariling pagpapasya. Binigyan tayo ng may kapal ng kakayahang pumili at mamili sa nais nating landas na tatahakin. Isa na namang patunay si Bong na may gumagalang nilalang sa mundo na tangan ang kaliwa ngunit ginagamit para sa kanan. Hanggang dito na lang ang kwento natin mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat mga kabaryo kung umabot kayo rito sa punktong to. Yun nga, ang komento ko rito is ayun, so sobrang napakalakas ni Bong. Isipin nyo na lang yung hindi naman siya purong antingero o
manggagamot? Kasi parang ang lumabas kasi rito, matagal na palang nasa loob niya ang kapangyarihang itim, di ba? Hindi ko lang masiguro kung anong klase to at hindi na rin nasabi ni Bong kung anong nangyari dun sa bertud na nakuha niya kay Magnus. Pero grabe to. Isipin yung kadenang braso tapos aswang. Kumbaga ang nakakapangilabot pa ron, gabunan sa kabangkilan. Diba? Kumbaga, itong si Magnus may lahing gabunan at bangkilan. Isipin mo kung gaano kalakas yun. Na si Mang Lucas na antingero tapos si Mang Armando na albularyo. Hindi nila kinaya yung lakas ni Magnus. Buti na lang talaga naging tuso tong si Bong. Sa ngayon, hindi ko na nakausap tong si Bong. Medyo parang abala rin siya kasi may ginagawa siya at hanggang ngayon tumutulong naman siya sa panggagamot sa kanyang ama. Medyo mahina na nga lang talaga tong si Mang Armando. Tapos sa nanay niya naman na si Miranda, yun nga lang may sariling pamilya raw talaga kaya hindi naman na siya nakilala pero bilang anak, naging masaya tong si Bong na nakita at nakilala niya pa sa personal si Miranda. Kay Mang Lucas naman, after daw nung pangyayaring yon, tinuruan siya ng kombate sa pisikalan. So, meron na rin daw siyang alam. Pero hindi naman daw siya nakahanap ng mutya. Ang ginawa na lang ni Mang Armando, kumbaga parang hindi raw kasi naalis talaga yung masabi nating kapangyarihang itim, hindi naman nawala raw sa kanya. Kaya lang binigyan siya ni Mang Armando ng mga medalyon. Hindi na lang nabanggit kung anong uri ng medalyon pero base sa pagkakahayag ni Bong, marami yon. So, yon, hanggang dito na lang muna ang komento ko mga kabaryo. Kayo, kung may komento kayo sa kwento natin ngayong araw, ilagay nyo sa baba para mabasa ko. Maraming salamat mga kabaryo. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, i-share ang video at i-like nyo na rin. Maraming salamat. Patuloy nyo po sanang suportahan ang Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay at Kwento ni Kabaryo. Yan, maraming salamat sa inyo. Mula sa amin ni Tito Proy, ingat kayong lahat. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.